Ang tanong mga kapatid, itong nangyayari sa Iran at sa Israel at sa US. Ano ba ang kalagayan natin dito at saan ba tayo kakampi? Yun ang tanong. Ang sagot natin doon, kakampi tayo sa katotohanan. Kakampi tayo sa kapwa natin mu'min. Ang tanong, sino ba ang mu'min? Sino ba ang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang mga mu'minun, sila yung pinapahalagahan nila, ang pinapahalagahan ni Allah. Minamahal nila ang minamahal ni Allah. Doon papasok ang alwala wal bara, na pinakaasas o pundasyon ng ating akidah. Alwala, ibig sabihin pagkampi at pagmamahal sa kinakampihan at minamahal ni Allah. An tatawalla wa an tuhib man ahabba Allah wa man yatawalla Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala aw awliya Allah tabaraka wa ta'ala. Yung mga kakampi ni Allah. So sino ba yung mga kakampi ni Allah ta'ala? Ang mga mu'minun. Sino ba ang mga mu'minun? Mananampalataya, clear ang kanilang paniniwala kay Allah. Clear ang kanilang paniniwala sa mga malaika, sa mga propeta, sa mga kitab. Naniniwala sila na ang Quran al-Karim ay kumpleto na yan. Naniniwala sila na ang mga sahaba, ridwanullahi alaihim ajma'in, sila ay mga hinirang ni Allah Ta'ala, as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Na ang mga nauna sa mga ansar, mga muhajirun, sila yung binigyan ni Allah Ta'ala ng garantiya ng pagkaparaiso. Tinazkiya ni Allah Ta'ala, inendorso na sila ay mga matutwid at sila ay kinalugdan ni Allah Ta'ala yung mga sumunod sa kanila bi-ihsan sa pinakamainam na pagsunod. Mga sahaba. So kapag may narinig ka, kagaya ng paniniwala ng mga Ithna Asyariya o mga 12ers na tinatawag, Rafida, na si Abu Bakar ay sinumpa, si Umar ay sinumpa, o impyerno si Uthman, impyerno si Aisha, ibig sabihin hindi mo pwede silang kampihan. Ang sino mang sumumpa sa mga sahaba, kahit isa sa kanila, hindi mo pwedeng kampihan. Dahil mismo ang propeta sallallahu alaihi wa sallam, nung nagkaroon ng diskusyon si Abdurrahman ibn Auf, pareha sahaba, senior sahabi, at junior sahabi ni Khalid ibn Walid, tumaas ang boses ni Khalid ibn Walid kay Abdurrahman ibn Auf. Ang sinagot ng propeta sa kanya, una, ihmarra wajhu min shiddatil ghadab. Pumula ang mukha ng propeta sa kanyang pagkainis at sinabi niya kay Khalid ibn Walid, la tasubbu ashabi, huwag ninyong insultuin ang aking mga sahaba. Walau anna ahadakum anfaka mithla uhudin dahaban. Kahit ang isa sa inyo ay gumugol o naggasto ng isang gabundok, parang bundok ng Uhud, ang dami, la yudriku muddatahum wala nasifa. Kahit isang gadakot ng sinadaka nila, hindi nyo maabutan, hindi nyo mapantayan, kahit pakalahati nito. So, paano sasabihin natin, kakampi tayo sa kanila? Hindi pwede. Kasi ang mga Shia Rafida na yan, ang pananaw nila sa atin, kufar. Kufar tayo. Hindi na lang ako magsasabing buklatin yung mga kitab, napakarami. Panuorin yung ulama nila sa YouTube. Si Habib Yasir na yan, si Khabith Yasir. Alim nila yan, taga-Iran yan. May isang Sunni, papasok sa pagka-Shi'i. Ano ang syahada niya? Ashhadu anna Abu Bakar finnar. Ashhadu anna Umar finnar. Sumasaksi ako si Abu Bakar. La hawla wa la quwwata illa billah. Si Abu Bakar as-Siddiq, na binigay niya ang lahat-lahat sa agama Islam, nang tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanyang iniwan sa kanyang pamilya nung naghijra siya, Mada tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Sabi niya, taraktumullah wa rasulahu. Ya Allah, walang iba akong iniwan sa kanila kundi si Allah at ang kanyang propeta. Ibig sabihin, lahat, buong kayamanan niya, binigay niya sa jihad fi sabilillah. Binigay niya sa paghijra. Tapos sasabihin mo, finnar? Kada sambahayang ng mga Shia Rafida, ganyan ang kanilang, makikipagkaisa tayo? La. Lian haulay himarul Yahud. Sila mga dangki ng mga Yahud yan. So ibig sabihin, sila din magkakapatid, nag-away-away. Ano ang sagot natin? Sinabi ni Allah, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun na lamang aming pinaghahari ang bawat zalimin sa isa't isa. Kaya sabi ni Ibnul Qayyim, ni Ibn Rajab at iba pa sa kanila,
Kung makakita ka ng dalawang zalim at nag-aaway, nagpapatayan sila, ay pagsukur ka sa Allah Ta'ala. Oy, sukur sa Allah Ta'ala. Lang nang kanaton mga kalumunan, mga kababayan naman dahil, sukur sang tagal lang kay tin. Ha? Sukur sa Allah Ta'ala. Wada, libre na kami. Libre ang mga Sunni sa Palestine kasi busy sila na sila nagpapatayan. Alhamdulillah. At huwag nating kalimutan ang krimen na pinaggagawa ng mga Shia sa Iran laban sa mga Sunni sa loob ng Iran mismo. Pinapatay nilang mga ulama ng Ahlus Sunnah. Hindi lang yon, ang struggle ng mga revolutionary sa Syria. Kailan lang na-liberate ang Syria? Bago lang, si Ahmad al-Shara, di ba? Yung leader niya. Ilang taon under ng Shia regime ang Syria. Backed up si Assad, si Hafidul Assad, yung tatay, at yung Bashar al-Assad, silang dalawa backed up ng Iran. Ang puwersa galing sa Iran. Ang puwersa ng Yemen, ng mga Shia sa Yemen, galing sa Iran. Nakita nyo paano nila nilibing ang mga batang Sunni? Kakalimutan natin yun at kakampi tayo sa kanila? Abadan. So ngayon, kapir to kapir ang nag-aaway. Hayaan natin sila. Hayaan natin sila, tagumpay natin yun ng mga Muslimon. Yan ang sinasabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, malaki itong faraj o malaki itong kaginhawaan sa atin ng mga kamusliman na ang mga zalimun sa isa't isa, nagpapatayan sila sa isa't isa. Alhamdulillah, kasi tayo mga Ahlus Sunnah safe kahit papano. Pero tandaan niyo, lahat ng ito maglilid na patungo sa, hindi magtatagal, sa paglabas ni Al-Masihud Dajjal doon sa Iran, sa Asfahan, nakasama niya ang followers niya, 70,000 kay Yahudi. Noon pa man, Persia pa yan, nandun na sila nakatira ang mga Hudyo na yan. Tandaan nyo, nasa hadith, sinabi ng propeta, nangyayari na. Wallahu a'lam.